Nakatira po ako halos sa boundary ng Manila at saka Makati. So, hindi po makakaila na laging naikukumpara ang pamasko ng Maynila sa tiga Makati. Kagaya po ngayon, ang ayuda natin. Ano ba? Ayuda ba yun o pamasko? Magkaliwanagan muna nga tayo. Wala nang pinagkaiba, kumbaga. Kasi kung Yung ayuda yun, over na lang. hindi wala tayong pamasko sa wala, di ba? At kung yun naman ang pamasko, naku po, nakapanliliit naman yun kung i-compare natin sa pamasko ng tiga Makati. Hindi po kasi maalis, kasi nga nasa border kami ng Makati at saka Manila. Pag ang Super Maritime po ay nakarating sa City Hall, isa po yan sa titignan natin. Bakit? Napakalayo na natin sa Makati pagdating sa Kapaskuhan. Samantalang kalsada lang po ang pagitan natin. So isa po yan sa titignan natin para po sa mga darating na Pasko, ay hindi na po natin may compare sa tiga Makati ang tinatanggap nating pamasko. Kung meron tayong tinatanggap. Kasi kung ayuda po yan, Kung ayuda, dapat magkaiba dun sa... kung ayuda po yan, wala po tayong pamaskong tinanggap. Di po ba? Ngayon, kung yan naman po yung sasabihin nilang pamasko, nakapanliliit po. Yun naman po ang akin, Mayora, na masasabi. Susugan ko lang mo saglit. Okay, sige po, Konsehal Strauss. O yung sinabi ni Consel Harry Wacas, yung tama yung kasi kung yan from the city government funds yan, ayuda ang tawag doon. Hindi katulad ng galing kay Mayora, kay Mayora Maratamundong, galing sa kanyang bulsa. Diba? Yun ang tinatawag na talagang pamaskong handog. Diba? Pag galing sa tax ng tao, ayuda ang tawag. Diba? O yun ang pagkakaiba nila. Kaya yung mga taga Manila, hindi namamasko sa Manila, namamasko sa Ibang City. Pumupunta pa ng Ibang City para sa magandang pamasko. So wala tayong pamasko? Wala. Okay. Niliwanag ko lang po. Ano po ba pinamimigay nung, ano po ba yung nasa loob ng food pack? Nakatanggap na po ba kayo? Ako kasi sigurado hindi ako bibigyan. Kaya hindi ako makakatanggap, sorry, kaya hindi ko po alam. Alam ko lang yung cover na bago. Cover lang ata. Yung cover lang po, parang Same box ng ayuda. Opo. Tapos Nilagyan lang pinapagyan ng ng cover. cover na pamasko. Kaya nga po tinatanong ko, kung ito pong tinanggap natin ay ayuda o pamasko. Kasi kung sasabihin nila pamasko to, nakapanliliit naman po. Pamasko daw eh. Ngayon kung ito po'y ayuda, wala po tayo tinatanggap na pamasko mula po sa ating pamunuan. Si Konsehal Edwin Salvi po, naikwento niya sa akin, tumanggap daw po siya. Ang laman daw po ay parang spam na hindi mawari sa dilata. Yun daw po ang tinanggap nila. Kami po sa amin, ang tinanggap namin ay ligo. Tama ba nga? Wow, masarap. Ano na modern na ngayon, shower. So yun lang po Surprise. ang ano ko po, kung yan po ay ayuda, wala po tayong tinanggap na pamasko. At kung yan naman po ay pamasko, kayo na po ang magsabi kung yan po ay tamang pamasko. Sa akin naman po, para sa mga Manileño, meron po kami pamasko sa inyo. Ang pamasko po namin sa inyo, yung serbisyong totoo ni Super Maratamundong sa darating na taon. Yes. Yan po ang pamasko na. At paglilingkod po na totoo. Kagaya ng pag-ibig ng Diyos kay Kristo, pag-ibig po ni Super Mara sa mga Manileño. Yun po ang handog namin sa inyo. Yung tama po yung tinura ni Konsehal Harry na kung ano po yung ayuda, halos yun din po, meron lang pong twist kasi nilagyan ng spaghetti. Nilagyan ng spaghetti. Ganun. Kaya tsaka yung sauce para medyo magbago naman. Pero yung rest, same lang. Pero kasi pag tinignan kasi natin, even if ngayong sa sitwasyon natin sa Maynila, may politika pa rin Pasko na. Kasi una, yung ibang barangay kasi meron na nabigay na. Pero sa amin wala pa. Kasi yung chairman namin, siya po yung zone chairman ng Distrito 4 sa Zone 55, siya ay doon sa dating nakaupo. Kaya yung aming food pack, hindi namin alam kung bakit wala pa. Wala pa.
Kaya siyempre, pag tinignan natin, parang lahat, meron na halos, pero yung sa amin ay hindi Wala pa namin pa. nakikita. Yun po yung nakikita natin. Sana hindi nahaluan ng politika yung bagay ng kung ano yung panahon na padating ngayon ng pag-aalala natin doon sa pag-celebrate sa Pasko, kasi doon pumapasok kasi yung totoong konsepto ng Pasko para sa bawat isa. Kaya sana hindi mahaluan ng politika kung ano yung para sa mamamayan, na anuman ang panig ng bawat isa, yung konsepto at dahilan ng Pasko ay para sa mamamayan yan. Hindi naman para doon sa ikaw ba, ito ang political kinakaaniban mo, ito ang political na kinakaaniban mo, pero naapektuhan yung taong bayan. Dapat hindi ganoon. Kasi ang Pasko ay para maranasan natin yung pagbibigayan. Kaya nga, bakit ganoon siguro ang laman ng ating sinasabing pamasko sa atin, siguro may kinalaman doon sa nakaupo. Kung ano ang laman ng kanyang puso at gustong iparating sa tao. Kasi kung yung laman ng bagay na ibinibigay sa atin ay bagay na pag binuksan mo, masasabi mong, wow, grabe naman to. Hindi ba? Grabe yung pamasko to sa amin. Nandun yung malalaman natin kung ano yung laman ng puso na nagbigay. Kaya nga sa Makati, alam natin, pag nagbigay, talagang masasabi natin, siguro hanggang New Year na. Sa atin, wala pang Pasko, kulang na. Parang ganoon ang dating. Parang hindi mo siya maramdaman as makapagtatawid sa atin at makapagbibigay ng totoong mensahe na sa Paskong ito yung aming handa, na maaring masabi namin, panalo naman ang aming munisipyo kasi talagang wow ang dating. Konsehal, 34 billion, yun lang ang laman. Yun nga ang sinasabi natin Kasi may kinalaman kasi doon sa ano yung puso at isip ng nakaupo para sa kanyang mamamayan. Kumbaga in short po, sana naman yung ayuda iba dun sa talagang pamasko. Yes. Sana naman merong lechon doon, kahit putol yung ulo, kahit 1/4 lang. Merong, may iba-iba. Siguro magagawa lang. Oo nga rin, no? Wow, bilis talaga. Hindi, pero ako gusto ko po talaga mabigyan ng mga steak sana yung mga Manileño. Gusto ko, pagka sinabi, ano po bang binigay sa Manila? Steak. Wala ka na masabi eh. Wala na. Talagang wala na. Ano na talaga tayo. Kumbaga, ay, grabe, steak talaga yung pinamigay sa inyo. Saka naman, matututo na sila mag-English. Oo. Steak tsaka may mashed potato talaga. Wow. Hindi kasi ang sarap isipin na sana yung nakakain natin, yung nakakain din nila. Pero, hindi, sa totoo lang po, nung nagbibigay ng mga food pack na yan, dati po nung pandemic, akala ko kung anong laman. Sabi ko, Diyos ko, sayang yung box. Sana hindi na lang plastic na lang. Kasi di ba? Oo, nadagdagan na lang sana kasi yung bigas, hindi naman sa panglalait, nananawagan ako sa City Hall, sana mapakinggan niyo po ito. Sana naman kahit paano po yung medyo umangat naman ng konti yung pagtingin sa taong bayan na kahit paano dahil Pasko naman, sana medyo extravagant naman na matutuwa yung taong bayan. Although, syempre nakakalungkot mag-isipin dahil yung corned beef yata na na brand, tapos mayroong spaghetti o hindi ko alam paano magiging spaghetti yan. Oo, bawat Manileño, malalaki pamilya, 7 ang anak, 5, minsan pa nga 10, 10. Gawin na lang natin, siguro magpa-open house na lang kayo ng pagkain, po, sa City Hall. Ito corned beef, mais baka. Corned beef, Mais baka. Corned beef. Corned beef, mais baka. Ito yung pinambalot, kaysa ginastos doon at dinagdag na lang sana sa pagkain. Yung pinambalot sana, eco bag na lang. Oo nga. Yung sa mga livelihood natin, marami naman livelihood Diyan lang sa Baseco, sa Parola. Maraming Oo nga. livelihood. Yung eco Sana- bag na lang na galing sa kanila, yun ang kinuha Yung ginawa City of nila Manila. talaga. Pero kayo po, anong handog natin sa Maynila ngayon bilang Manileño? Ano pong ihahandog natin sa kanila ngayong Kapaskuhan? Yung sana maging masaya yung bawat pamilya. Oo, tama. Bago na yung sistema ng Maynila para mas maraming masaya. Sana sa oras po na kayo ay kakain ng ng Noche Buena, mapag-usapan po ninyo na sana yung Team Mara ay maglingkod sa atin sa susunod na Saka yung steak. panunungkulan para makatikim naman tayo ng steak. Maging steak. Diba? May mashed potato pa. May kasama pang butter and garlic para talagang diretso luto na lang. Wala ka nang bibilihin pa sa labas. Sana yun yung mapag-usapan po sa Noche Buena, yung ano po ba at ano yung pamantayan natin sa tunay na maglilingkod. Sana Mayora, mga Manileño,
sama niyo po kami sa dasal niyo. Sa kagustuhan namin ng pagbabago sa Maynila, tulungan niyo po kami magdasal para yung pangarap natin na pagbabago para sa Maynila may sakatuparan sa tulong ng Panginoon. Opo, at saka syempre, bumalik tayo sa pagiging capital city ng Pilipinas. Yung maramdaman ba natin na, taga Maynila ako ha, natural, ang hapagkainan namin talagang may laman. Yung ganun po ba? Kasi alam niyo, sa totoo lang, baligtad na yung mundo ngayon eh. Parang tayo talaga yung kawawa-kawawa. Ano po? Hindi naman sa panlalait, pero ramdam po talaga yung mga kababayan natin. Dito lang sa Pilipinas, makikita mo na ang mga politiko ay nagyayamanan. Pero yung kanyang mamamayan ay naghihirap. Pero pag tinignan mo yung mga politiko, sila'y nagyayamanan at hindi sila umaalis sa pwesto. Kaya sa amin po, grupo po ng aming Mayora Mara Tamundong, asahan niyo po, pag niloob at loobin ng Diyos na kami po ay mailagay sa isa pong katungkulan diyan po sa City Hall ng Maynila, i-asyon po namin sa inyo, kayo po ang mauuna na aming pong paglilingkuran. Salamat. Kami naman po talagang gusto lang namin maglingkod. Gusto lang naman po namin maibigay para sa kanila. Yun lang po talaga yung aking dinasal. Kasi kung ako lang po, pwede naman na ako din magdasal na lang, manalangin para sa ating mga kababayan. Pero sa nakita ko po, higit na kailangan na tayo po ay gumalaw ng Diyos para sa kanila. Doon po masasabi natin talagang natulungan din natin sila nakasama yung Panginoong Diyos sa ating ginagawa. Kailangan hindi po natin alisin sa ating mga puso na may mga kababayan po tayo na kailangan talaga ng tulong po natin. Kaya naman sa aking team po, talagang sisiguraduhin po namin na kami po ibababa para lang makatulong. Ano man po yung isipin ng iba para sa amin.